Um, Good morning, guys. Today is March 7. So, ngayon, meron tayong ditong gumamela. Kagaya nung nakaraang video, sinabi ko sa inyo na ipakikita natin kung paano natin ginagawa yung grafting o yung pag insert ng ibang sanga sa gumamela. Kagaya nito, red ito, tapos yung mother plant natin ay kulay yellow. So, ngayon, ipakikita natin yung prosesong ginagawa natin kung paano natin i-insert ito para nang sa ganon, iba-ibang klase ang bulaklak niya. Kagaya nung nakaraan, ito ay dinugsong ko. So, meron tayo ditong red, may yellow, may red ulit pero ibang klase siya, yung doblihan. Tapos ito naman, single na yellow. Single. Tapos ito ay pula, double. Merong light nito na kulay red at merong matingkad na kulay pula. So ito yung ating tatlong sanga na nahingi kanina habang ipinapasyal natin si Kali. So ngayon gagawin natin yung proseso para makita nyo kung paano natin ginagawa yung grafting. So kagaya ng nasabi ko doon sa unang video natin, ito ay ginagawa ko lang dati sa fruit bearing trees, yung mga rambutan, lansones, durian, ano ba? Basta yung mga prutas natin na minamadali natin magbunga. Na dapat halimbawa, ang rambutan ay namumunga ng 7 years. So, pag narap natin yun, magiging 2 years or 3 years may bunga na siya. So, parang pinadadali lang natin yung proseso. Pinabibilis natin yung pagbunga. So, ito yung ating i-insert. Tanggalin natin yung mga dahon. Ito, ganito lang. O, tatanggalin natin yung dahon. Then, pag natanggal natin dahon, medyo babasain natin ng konti ng tubig. Tapos, babalutan na natin siya ng plastic. So, ganito lang po. Tapos, hindi naman natin kailangan ng mahaba. So, siguro, mga ganito lang. Okay na to. Ayan, ganitong kahaba lang. Okay na. So, ang isang tangkay ay pwedeng gawing 2 piraso. So, ito, 2 na kagad siya. So, ito, tatanggalin pa rin natin ang dahon. Kulay red ito. Yung isa yellow. Tanggalin lang po natin ang mga dahon niya. So, yan po. 2 na po ulit.
So ito meron po tayong 5 sanga. So basain lang po natin ito. So ito po, nabasa na po natin siya. So pagkatapos po natin siyang basain, ay ilagay po natin siya sa towel. Ito po, kumuha po tayo ng malinis na tuwalya upang medyo matuyo siya ng konti. Tanggalin natin yung sobrang tubig. Pagkatapos po nito, pwede na po natin siyang balutan. Ang ginagamit po nating pangbalot ito. So, ito po yung plastic ng sa malamig. So, hinihiwa ko lang po ito para maging ganito po siya. Ito po. Itong plastic na ito. Ito po yung ating gagawing pangbalot upang mapanatili natin siyang sariwa at hindi siya ma-dehydrate hanggang sa siya po ay mabuhay na. So, ganito po ang ating gagawin. Ito po yung plastic. Ito po yung sayon or yung ikakabit natin dito. So, balutan po natin siya. Make it sure po na lahat po ng part ay nababalutan maliban dito. Kasi ito yung ating babalatan para idugsong doon. So, ito yon. So, ang ano natin, maglagay tayo ng allowance na konti. O 1 inch siguro. Para sigurado. And then, doon tayo mag-uumpisa ng pagbabalot ng plastic. Ito po yung plastic na binabalot natin. Medyo hatakin po natin. Ito po yung magpapanatili ng kanyang pagiging fresh or para hindi siya ma-dehydrate. Ayan po. Make it sure po na lahat po ng part ay nabalutan maliban dito. So ito na po. Oh. Ayan. Meron na po tayong isang nabalutan. So, lahat lang po ay gagawin natin. Ganun lang po. Babalutan natin. Magtitira tayo ng kapraso na walang balot upang doon natin balatan at idugsong sa ating mother plant. Yung ating mother plant po ay yellow ang kulay. So, ito po, itali natin doon sa dulo. Ayan. Ang purpose po ng plastic na yan, ulitin ko po, yan po ay para manatiling sariwa ang ating sayon para hindi po siya ma-dehydrate. So, ito, ganun lang po, paulit-ulit lang po. Balutan. And then, pwede, pag nabalutan na po natin yan, pwede na po natin i-insert. Pwede na po natin ikabit doon sa ayan. Itali po natin. So, ito po. Yung isa pa.
Ito po, tapos na po yung ating mga binalutan na sayon. So, ngayon po, pipili po tayo ng mga part na pwede nating pagsuksukan or pagdugsungan. So, ito po, ipakikita ko lang po sa inyo yung mga dati ko ng dinugsong. So, ito yung original. So, ito yung idinugsong ko nung nakaraang buwan. So, kung mapapansin nyo, ito yung point, ito yung dugsong. So, makikita nyo po ay yung pagkakaiba. Ito po ay iba ang klase ng dahon. Oh. Ayan po. Ayan po. Iba po ang klase nito na dahon. Iba rin po ito. Tingnan mo. Malalapad po. Tapos medyo kulot po ng konti. Ito po ay diretso lamang na medyo maliit. So, ito yung mga idinugsong natin nung nakaraang buwan. So, magdadagdag lang po tayo ngayon. O, ito rin po. Oh. Mapapansin niyo po, iba rin po ang dahon nito sa dito. So, ito po yung dinugsong natin dito sa part na to. Kung makikita nyo, iba yung dahon nito. So, marami na po tayong na-insert dito. So, yun nga lang, walang video nung nakaraan. Pero ngayon po, ipakikita natin sa inyo kung paano po natin ginagawa. So, ito pong ito ang napili natin lagyan. O, ito. O, dito po natin ikakabit yung isa. So, putulin po natin yung original. Ito po dito sa part na to. And then, natin pong hiwain. Yan. Tapos, lagyan po natin ng hiwa sa gitna. Doon po natin isusuksok yung ating sayon. Yan po. Mapansin nyo, hiniwa po natin. Then, ito po yung ating ilalagay dito ngayon. Ito na po. Atin pong medyo tulisan ng konti. Ito po. Yan. Ganito po ang pagkakahiwa niya. Tapos, isusuksok po natin dito ng dahan-dahan. Ito po yung sinabi ko kanina, hiniwa na po natin. Ayan. O, makikita niyo po, ganun po. And then, talian po natin para hindi mahulog. Make sure po na mahigpit ang ating pagkakatali. Ayan po. Talian po natin. Yung kanina pong ipinambalot natin, yun din po ang ipangkatali natin. Yan. Paulit-ulit lang po yung pag-ano at siguraduhin po natin na mahigpit ang pagkakatali. Ayan na po. Tapos na. Higpitan po natin and then putulin po natin. Yan. Meron na po tayong isang naidugsong. So, ang gagawin po natin, meron tayo po ditong plastic ng ice candy. 1 3/4 po ang size niya. Ayan po. Atin po siyang lalagyan nito para ito rin po, nakakatulong po rin ito na mapanatili niyang sariwa. Nagmo-moist po kasi ito pag merong ganito. So, nananatili pong sariwa at hindi na-dehydrate yung ating idinugsong na sayon. Ayan po. Meron na po tayong isa. So, hanap po ulit tayo na pwede nating paglagyan. Pagdugsungan. Ito po. Pwede rin po ito. Ayan. So, putulin po ulit natin. Hiwa lang po tayo ng pangtali. Ito po yun, oh. Plastic na sa malamig, oh. So, ito pilang po natin. Hiwain natin. At meron na po tayong pantali. May nabibili po nito sa mga agri-supply na ano, yung talagang pang itinatali po. Hindi ko lang po alam kung anong tawag doon, pero meron po noon. Yung mga ginagamit po talaga ng mga professional na
propagator. So, hiwain lang po natin. Ayan po, mga 1 inch lang po ang lapad. So, ayan po, meron tayong pantali. Ito po, putulin lang po natin. Ayan. And then, hiwaan sa gitna. So, ayan po ulit. Tagsan po ulit natin. Ayan po. Okay. So, ito po ulit yung ating pangpali. Siguraduhin po natin na mahigpit. Ayan po. Mahigpit na po. So, lagyan po ulit natin ng plastic ng ice candy. So, ayan po. Sana po meron kayong natutunan. Or pwede rin niyo pong gawin to kung kayo po ay mahilig sa gumamela. Salamat po.